Isa sa nakikitang dahilan ng PopCom sa paglobo ng bilang ng mga menor de edad na nagbubuntis ay ang kakulangan sa kaalaman tungkol sa sex education. Actually, yung phenomenon of adolescent pregnancy in the Philippines is really a very complex phenomenon, and it's a result of the confluence of various factors from individual to societal level. I think explicit data that we have seen is when we look into the age of the fathers of the live births 4 to 10 to 14 and 10 to 15. We have seen that yung mga fathers ng mga bata at mga live births na to are much older than the age of the mother. Ibig sabihin, nasa 20 pataas yung age of the fathers of children born to 10 to 14 na girls. Nakikita natin is yung exposure from information, particularly sa mga sexual explicit content from various sources, especially from online. But of course, nandyan pa rin yung factors nung unguided decision-making processes, lack of information sa mga kabataan. Bukod pa rito, may isa pa silang itinuturong dahilan. Live-in arrangement is also increasing actually based sa population census po natin. And nakikita naming pattern ay usually doon sa mga napultes na mga adolescent mothers, eventually ay nag-live-in sila ng kanilang partners. Tulad ni Kimi, hindi rin daw titigil si Yanyan para makamit ang kanyang pangarap kahit na meron na siyang paparating na malaking responsibilidad. Mag-aaral po ako, tapos tutulungan ko po si mama sa pag-aalaga ng baby. Mahalaga ang pagmamahal ng pamilya at determinasyon ng mismong mga menor de ina. Pero kailangan din nila ng gabay ng lipunan. Mga programa ng pamahalaan na susuporta sa kanila, kabilang na ang mga plano para sa tamang edukasyon sa kabataan. Sa kanyang ultrasound, nalaman ni Yanya ng kasarian ng kanyang ipinagbubuntis. Okay, so ang gender ni baby, babae. Kita niyo to? Ito? So baby girl. Masaya ko si girl yung baby ko. Sa nalalapit na panganganak ni Yanyan, dasal namin, sana ligtas niyang mailuwalang kanyang anak.